Subukan mo lang magsumbong sa nanay mo. Pareho kayo malilintikan sa akin. Mga walang hiya kayo, mga demonyo! Balang araw makakaganti rin ako sa inyo! Makakalis din kami ni nanay sa poder ninyo! Andrea, pakiusap! Huwag mo akong papatayin! Pinapangako ko sa iyo, hindi na ako uulit! Walang awa para sa mga katulad ninyo! Anak, huwag kang magpadala sa iyong galit! Lagi mong iisipin na mabuti kang tao! Huwag kang magpapadala sa halimaw sa pagkatao mo! Taon 1,900, 90, Cebu. Nakangiting nakatitig si Andrea sa maliwanag at bilog na buwan. Tila may kakaibang sigla ang pumupukaw sa kanyang pagkatao na hindi niya maunawaan. Nakahanap siya ng aliw sa kabila ng hirap na pinagdadaanan niya sa kanyang buhay. Lumaki si Andrea na walang ama sapagkat sanggol pa lamang siya ay itinakas na siya ng kanyang ina sa poder nito. Naninirahan silang dalawa sa bahay ng kanyang tito kung saan itinuturing silang katulong. Anak, bakit nandito ka pa sa labas? Alam mo namang may mga balita ngayon tungkol sa mga aswang. Ewan ko ba, Nay? Kapag nakikita ko ang buwan, parang nakakahanap ako ng kakampi. Ay nako, nandito naman ako. Kakampi mo ako palagi. Alam ko naman po yon, Nay. Kaya lang, iba talagang pakiramdam ko tuwing nakikita ko ang bilog na buwan. Parang nakakaramdam ako ng kakaibang sigla na hindi ko maunawaan. Ay nako, tama na nga yan. Tara na, matulog na tayo. May klase ka pa bukas. Nay, alam niyo ba yung balita na may hinahanap daw ang mga aswang kaya sila nagkalat sa iba't ibang baryo ngayon? Anong hinahanap nila, anak? Sabi nung kaklase ko, meron daw nawawalang anak ng pinuno ng mga aswang. At kaedad lang daw halos namin at babae din daw yon. Kaya nung huli daw, pinasok yung bahay nila kasi napagkamalan siya. Mabuti na lang na hindi sila pinatay. Naku anak, nakakatakot naman yan. Huwag na tayong basta lalabas ng bahay, lalo na kapag gabi. Totoo kaya yon, Nay? Kalimutan mo na yon, anak. Mabuti pa matulog na tayo para magising ka na maaga bukas. Kinaumagahan, habang nagmamadali si Andrea papunta sa paaralan, sunod-sunod na utos naman ang ginawad sa kanya ng kanyang tito Raul at pinsang si Jessa, habang ang kanyang tita Brenda ay natutulog lang. Andrea, akin na nga yung sapatos ko. Bilisan mo, baka malita ko. Eto na, Jessa. Tsaka yung medyas ko, bilis. Teka, kukunin ko lang. Bakit bang bagal-bagal mo? Sandali lang, hinahanap ko pa. Andrea, pagkatapos mo dyan, ipagtimpla mo ako ng kape. Opo, tito. Binilisan ni Andrea ang kanyang kilos upang matapos agad ang sunod-sunod na utos sa kanya at para hindi rin siya malate sa kanyang klase. Andrea, nasa na yung kape ko? Andito na po, tito. Nasa na ba kasi nanay mo? Di ba po inutusan yung mamalengke kanina? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. O siya, akin na yung kape ko. Nagtimpla ng kape si Andrea, ngunit hindi niya alam na medyo malamig na pala ang tubig sa termos, kaya galit na galit ang kanyang tito at itinapon yun sa kanyang muka. Tito, bakit po? Para matikman mo. Ano, mainit ba? Ay, tito, pasensya na po, hindi ko po alam. Nagmamadali po kasi ako, baka malate na ako sa klase ko eh. Anong pakialam ko kung malate ka sa klase mo? Kanina pa kita inutusan tapos ipagtitimpla mo ako ng malamig na kape? Tito, ipagtitimpla na lang po ulit kita. Teka, mag-iinit lang po ako ng tubig. Hindi na, sa labas na lang ako magkakape. Sa susunod, ayusin mong trabaho mo dito ha? Dahil kung hindi, palalayasin ko kayong dalawa ng nanay mo. Tito, ano bang tingin niyo sa amin dito? Bakit kontratuhin niyo kami ni nanay parang katulong? Abay, nagtatanong ka pa. Sa panahon ngayon wala nang libre. Kaya lahat ng gagastusin namin sa inyo mag-ina, pagtatrabahuhan nyo. Naintindihan nyo? Nadatnan naman ni Marisa ang pagtataas ng boses ni Raul sa kanyang anak. Kuya, huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan ang anak ko. Eh di pagsabihan mo yung anak mong tanga. Baka kung ano pa magawa ko dyan.
Ako na lang ang utusan mo. Huwag na lamang siya. At anong gagawin ng anak mo dito sa bahay, ha? Mamumuhay bilang prinsesa? Nagpapatawa ka yata, Marisa. Ay naku, dyan na nga kayo. Manang-mana sa iyo ang anak mo. Pagkaalis ni Raul ay saka naman niyakap ni Marisa si Andrea. Nay, hindi na siguro ako makakapag-aral ng college sa susunod na pasukan. Ngayon pa lang, sinusumbat na nila sa atin ang mga gastos nila. Hayaan mo, anak. Kakausapin ko ang tito mo kapag malamig na ang ulo niya. Malaki kasi ang natalo sa kanya sa sabong, kaya mainit ang ulo niya. Nay, sawa na ako dito. Hindi ko na kayang pagmamalupit nila sa atin. Tiisin mo na lamang, anak. Kapag nakapagtapos ka ng college, makakahanap ka rin ng magandang trabaho. Pero ang tagal pa nun, Nay. Mahigit 4 na taon pang titiisin natin. Nakayanan natin tumira dito ng ilang taon. Siguradong kakayanin pa natin yung 4 na taon. Nay, malaki na ako. Hindi ko na masikmura ang araw-araw nilang pagmamaltrato sa atin. Bakit hindi na lang po tayo bumalik kay tatay para makapag-aral ako ng maayos? Napatigil si Marisa sa kanyang narinig. Ito ang unang pagkakataon na hiniling ni Andrea na bumalik sa kanyang ama. Hindi tayo babalik sa tatay mo. Bakit, Nay? Bakit kailangan natin magtiis dito kung meron naman akong tatay? Dahil salbahe ang tatay mo. Salbahe? Ano naman ang pinagkaiba nun sa mga itinuturing nating kamag-anak dito? Basta hindi. Dahil hindi mo kilala ang tunay na pagkatao ng iyong ama. Paano ko siya makikilala kung patuloy mo naman akong itatago sa kanya? Andrea, anak, tama na. Alam ko na maiintindihan mo rin pagdating ng tamang panahon. Wala nang nagawa si Andrea. Tiniis niya na lamang ang pangmamaltrato ng kanyang kamag-anak hanggang sa nakatapos na siya ng high school. Tuwang-tuwa naman si Marisa dahil sa mga natanggap na parangal ni Andrea. Patunay lamang na may angkin itong talino kumpara sa anak ng kanyang kapatid na si Jessa na kasabay ring nagtapos ng kanyang anak. Nagkaroon ng gabi ng pasasalamat sa kanilang bahay dahil sa pagtatapos ni Jessa. Ngunit hindi man lamang isinali si Andrea ng kanyang tito at tita. Sa halip ay ginawa siyang tagapagsilbi sa mga bisita. Dumalo sa party ang ilan nilang mga kabatch na nakakakilala rin sa kanya. Uy Andrea, bakit nagsisilbi ka ngayon? Di ba magpinsan naman kayo ni Jessa? Dapat double celebration na to. Oo nga, at saka di ba kasali ka sa honors at mas marami ka pang award kesa sa kanya? Pasensya na kayo, hindi ko kayo masasagot sa mga tanong niyong yan. Narinig naman ng kanyang pinsan ang kanilang pinag-uusapan. Excuse me, alam niyo bang hindi ko kailangan ng mga pakialamero dito? And for your information, hindi ko pinsan niyang si Andrea. Siya at ang kanyang ina, katulong lamang namin. Anong hindi? Magkapareho ang apelyido ng papa't mama niyo eh. Ang sama-sama naman ang ugali mo. Oo nga, umalis na nga tayo dito. Eh di umalis kayo. Narinig naman ng ilan ang nangyari, kaya nagkaroon ng bulong-bulungan. Hindi pa man natatapos ang selebrasyon, iilan na lamang ang natira dahil marami sa kanilang batchmate ang umuwi na siya namang labis na ikinadismaya ni Jessa. Kaya si Andrea ang pinagbuntunan nito pagkatapos ng selebrasyon. Bigla na lang nitong sinabunutan ang dalaga habang naghuhugas ng pinggan. Kahit kailan, kontrabida ka talaga sa buhay ko. Jessa, ano bang kasalanan ko sa'yo? Bitiwan mo ako. Kung hindi ka lang sana lumabas kanina, hindi ka sana makikita ng batchmate natin. Kasi inutusan ako ni tita na magsilbi sa mga bisita eh. Ang sabihin mo, epal ka lang talagang babae ka. Nakakainis ka. Jessa, tama na! Hinawakan ni Andrea ng mahigpit ang braso ni Jessa, dahilan upang mabitawan siya nito. Pagkatapos ay naitulak niya ang kanyang pinsan ng malakas at tumama ang likod noon sa lababo. Ano nangyayari dito? Papa, inaaway ako ni Andrea. Kahit kailan talaga hindi ka na magtitinong babae ka, ha?
Tito, hindi ko po sinasadya. Ang sabihin mo, naiingit ka sa akin kasi wala kayong perang pang-party. Ayos lang naman sa akin kahit wala. Hindi naman ako nagre-reklamo eh. Alam mo, ikaw na babae ka? Pasimple ka lang naman eh. Baka gusto mong ipatapong kita dun sa baryo ng mga aswang. Kayong dalawa ng nanay mo. Tito, huwag niyo pong idadamay si nanay dito. Kung ganun, sundin mo lahat ng gusto namin. Kung ako sa inyo, Papa, hindi ko na pag-aaralin niya ng college dahil natitiyak ko na mas lalong lalaki ang ulo niyan. Ba't naman pag-aaralin ko pa yan? Eh, hindi ko naman anak yan. Eh, nako, dyan na nga kayo. Nasaktan ng labis si Andrea sa kanyang narinig. Napatanong na naman siya kung bakit wala siyang ama na magtatanggol sa kanya. Andrea, anak, matulog ka na at ako nang tatapos niyan. Nay, ang daya naman. Tayo na nga nagtatrabaho ng lahat dito sa bahay. Tayo pang laging pinagsasalitaan ng masama. Bakit? Pinagalitan ka na naman ba? Mabuti pa si Jessa, Nay. Laging nandyan ang tatay niya. Samantalang ako, wala man lang nagtatanggol sa akin. Anak, akala ko ba'y nagkaintindihan na tayo? Nay, walang anak na nagnanais na hindi makilala ang sarili niyang ama. Sinabi ko naman sa iyong malupit ang iyong ama, hindi ba? Hindi ako naniniwala, Nay. Nagsasabi ako ng totoo. Ang tatay mo'y salbahe at hindi lang yan. Isa siyang mamamatay tao. Ngayon, gugustuhin mo pa rin ba siyang makilala? Natahimik na lamang ang dalaga. Hindi niya inaasahan na ganoong salita ang kanyang maririnig. Maya-maya pa, biglang dumating ang kanyang Tito Raul. Andrea, dalhan mo kami ng pulutan dun ng kumpare ko, ha? Opo, Tito. Sige na, anak. Ako nang tatapos nitong mga hugasin. Pasensya ka na sa akin, Andrea, ha? Hindi na umimik pa si Andrea, dala ng pagtatampo sa kanyang ina. Kumuha na lamang siya ng pulutan at dinala sa labas, kung saan nagiinuman ang kanyang tito at ang kumpare nito, kasama ang alalay na si Botchok. Tito, nandito na po yung pulutan niyo. Ilagay mo dyan. Pagkatapos umupo ka dyan at sabayan mo kami. Po? Pasensya na po pero hindi po ako umiinom eh. Kahit kaunti lang at para makilala mo rin tong kumpare ko. Ang ganda naman pala ng pamangkin mo, pare. Oo, pre. Sabi ko naman sa iyo eh. Boss, ipakilala mo rin ako. Tumahimik ka dyan, Botchok. Hindi ka kasali sa usapan. Umalis ka na nga dito sa tabi ko. Ay, sorry boss. Akala ko kasi kasama ako eh. Tito, aalis na po ako. Andrea, sandali lang. Gusto lang naman kitang makilala. Pagbigyan mo na, Andrea. Byudo naman tong kumpare ko. Maswerte ka dahil nagustuhan ka niyang maging asawa. Tiyak kung gaganda ang iyong buhay. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Pasensya na po kayo. Ayaw ko pa mag-asawa. Aalis na po ako. Sinabi ko na sa iyong umupo ka muna rito. Tito, bitawan niyo po ako. Nasasaktan ako. Hinaan mo boses mo. Baka marinig tayo ng nanay mo. Tito, pakiusap po. Ano ba, Andrea? Huwag mo akong binabastos sa harap ng kumpare ko. Walang nagawa ang dalaga kundi ang umupo sa tabi ni Jerry habang umiiyak. Tito, baka pagalitan po ako ni nanay. Andrea, wala ka namang ibang gagawin kundi kausapin lamang si Jerry. Nang sa ganun ay maaliw naman siya dito sa atin. Samantala, nagtaka naman si Marisa kung bakit hindi bumabalik ang kanyang anak. Kaya sinundan niya yon sa labas. Nadatnan niya na lang ito na nasa tabi ng byudo at halos dumidikit na ang muka ng matandang lalaki sa muka ni Andrea. Andrea! Nay! Napatayo naman ang dalaga at agad na tumakbo papunta sa kanyang ina. Anong ginagawa niyo sa anak ko? Marisa, wala naman kaming ginagawa kay Andrea. Oo nga, gusto ko lang naman siya makilala. Yun lang naman. Ikaw naman, Andrea, bakit ka nakaupo dyan? Nay, hindi ko po gusto to. Pinilit lamang po ako ni Tito. Kuya, totoo ba yun? Bakit mo to ginagawa sa pamangkin mo? Hoy, kayo
Bakit ang arte-arte nyo? Maarte? Kuya, anak ko si Andrea. Pamangkin mo siya. Huwag mo ako mataas-taasan ng boses, ha? Baka nakakalimutan mong ako nagpapalamon sa inyo dito. Walang kaalam-alam sina Marisa at Andrea na malaki ang utang ni Raul at Brenda kay Jerry. Kaya lahat ng gusto nito ay kanilang ibinibigay. Anak, kapag pinilit ka nila, tawagin mo ako agad. Huwag kang basta susunod. Nay, umalis na tayo dito. Kahit hindi na ako makapag-aral ng college, basta makaalis lang tayo dito. Sige na. Anak, wala pa tayong ibang mapupuntahan. Alam mo naman na hindi tayo basta-basta makakapunta sa ibang barangay dahil sa balitang may mga aswang na kumakalat ngayon. Mas gugustuhin ko pa siguro makasalubong ang mga aswang araw-araw kesa manatili dito, Nay. Maghahanap ako ng trabaho para makaalis na tayo dito. Minor ka pa lang, anak. Saka ka na magtrabaho kapag 18 ka na. Sa susunod na buwan, maglalabing 8 taong gulang na ako. Maghahanap agad ako ng trabaho. Ay, tsaka na natin pag-usapan ang tungkol dyan. Matulog na muna tayo. Samantala, pauwi na sina Jerry at Botchok nang magkaroon pa sila ng diskusyon ni Raul. Paano ba yan, pare? Mukhang mahihirapan tayo sa pamangkin mo, ah. Hindi ba't nangako ka sa akin? Ay, huwag ka mag-alala, pare. Sa susunod, akong bahala. Tsak na makukuha mong pamangkin ko. Siguraduhin mo lang, pare, ah. Alam mo namang madali akong mainip. Oo naman, pare. Basta, akong bahala. Huwag ka mag-alala. Boss, paano ka naman magugustuhan ni Andrea? Yung pabango mo, kakaibang amoy eh. Bakit, Botchok? Ano bang problema sa pabango ko? Para kasing, kakaiba. Basta, boss. Gusto mo bang ipatapon kita sa taal? Boss, ano ka ba naman? Hindi na nga ako nagsasabong eh. Ito naman, di na mabiro. Kapag hindi ka pa tumigil dyan, pagsisisihan mong nabuhay ka pa. Sorry, boss. Paring Raul, yun na pag-usapan natin, ha? Kung hindi, bibirahin ko na tong bahay at lupa mo. Pare, bigyan mo lang kami ng kaunting panahon. Mapapasayo rin ang pamangkin ko. Pag-alis ni na Jerry ay nag-usap naman agad ang mag-asawa. May problema tayo, Brenda. Sinusumbatan na ako ni paring Jerry sa mga utang natin. Hay, ano ba kasing usapan ninyo? Trip niya kasi si Andrea eh. Kung mapapapayag ko raw yung maging asawa niya, quits na lahat ng utang natin. Di sikapin mong mapapayag yung pamangkin mo dahil kung hindi, sabay-sabay tayong pupulutin sa kangkungan. Ikaw naman kasi, dinagdagan mo pa yung utang natin. Nagpa-party-party ka pa. Alam mo namang lubog na tayo sa utang sa kanya. Yung inutang ko, pinakinabangan natin dito sa bahay. Pero ikaw, puro lamang sabong ang ginagawa mo. Basta tulungan mo na lang akong gumawa ng paraan. Nahihirapan na kasi ako kay Andre eh. Lalo pat nakabantay na lamang palagi si Marisa. Kinabukasan, nagtaka na lamang si Andrea nang pinagbihis siya ng kanyang tito para sumama sa mall. Masama daw kasi ang pakiramdam ng kanyang tita, kaya sila na lamang daw muna ang mamimili. Nagtaka naman siya dahil sa halip na sa mall pumunta ay nakarating sila sa isang malaking bahay. Tito, akala ko ba sa mall tayo pupunta? Dadaanan lang tayo dito saglit. Pinagbuksan agad sila ng isang lalaki at pinapasok sa loob ng mansyon. Tito, di ba si Pochok yung nagbukas ng gate? Ibig sabihin, sa kumpare mo tong bahay? Anong gagawin natin dito? Maya-maya pa, bumungad sa kanila ang nakangiting byudo. Paring Raul, mabuti naman at tumupad ka sa usapan natin. Sinabi ko naman sa'yo pare, di ba? Akong bahala. Sige, iwan mo na yan dito. Etong pera, para mabili mo ang gusto mo. Tito, anong ibig sabihin nito? Andrea, dito ka lang muna ah. Ako na lang ang mamimili. Tito, sasama ako sa'yo. Ayoko pa maiwan dito. Andrea, huwag kang makulit. At huwag kang matakot. Mabait naman to si paring Jerry. Basta sundin mo na lang ang lahat ng gusto niya. Tito, huwag niyo po akong iwan. Pakiusap. Pwede ba huwag na matigas ang ulo mo? Basta magpakabait ka na lang dito. Umalis na si Raul at isinara ang pinto. Susunod sana si Andrea, ngunit hinawakan siya ni Jerry. Tito! Andrea, relax ka lang.
Babalik naman agad dito ang tito mo. Bitawan mo ako! Mamili ka, Andrea. Papayag ka sa gusto ko o masasaktan ka? Walang hiya ka! Isusumbong kita sa nanay ko! Walang magagawa ang nanay mo, Andrea. Parang awa mo na! Paalisin mo na ako dito! Sandali lang naman to, Andrea. Pakiusap! Huwag mong gawin to sa akin! Bitawan mo ako! Sa pilitang hinalikan ni Jerry si Andrea, nagpupumiglas siya, ngunit hindi niya nakakayanan ang lakas ng lalaki. Dinala siya nito sa isang kwarto at itinulak sa kama. Pagkatapos ay agad itong naghubad ng damit. Pakiusap! Huwag mong gawin sa akin to! Maawa ka! Huminahon ka lang, Andrea. Hindi mo to pagsisisihan. Huwag ka lumapit sa akin! Huwag mo na akong pahirapan pa. Alam mo bang matagal ka ng bayad? Anong ibig mo sabihin? Ikaw ang kabayaran sa mga utang ng tito at tita mo. Anong kinalaman ko sa mga utang nila? Bakit niyo ako dinadamay? Kung pumayag ka lang sana na maging asawa ko, hindi na sana tayo humantong sa ganito. Sinabing lumayo ka sa akin! Napaatras si Andrea sa kama, ngunit nagpatuloy pa rin sa paglapit ang lalaki. Sinipa niya ito, ngunit hinawakan lang noon ang kanyang mga paa at hinila. Yan ang gusto ko yung mga palaban. Sinuntok si Andrea ni Jerry at tinamaan siya sa sikmura na siyang nagpahina sa dalaga. Pakiusap! Huwag mong gawin to! Sabi ko naman sa iyo huwag mo na akong pahirapan pa. Nasaktan ka tuloy. Nagawa ng byudo ang kanyang nais sa dalaga habang si Andrea naman ay walang tigil sa pag-iyak. Napakasarap mo, Andrea. Sariwang sariwa, hindi nakakasawa. Nakuha mo ng gusto mo. Pakiusap. Paalisin mo na ako rito. Relax ka lang. Maya-maya susunduin ka na ng tito mo. Pero bago pa siya dumating, iisa pa tayo. Parang awa mo na. Tama na. Huwag ka naman laban. Masasaktan ka lang. Kahit na anong gusto ko, walang nakakapigil sa akin. Walang hiya ka. Napakahayop mo. Muli na namang nagtagumpay ang matandang byudo sa kanyang kahayupan. Makalipas ang 2 oras ay dumating na rin si Raul upang sunduin ang kanyang pamangkin. Napakasama mo, Tito Raul. Isusumbong kita kay nanay. Subukan mo lang magsumbong sa nanay mo. Pareho kayo malilintikan sa akin. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Sana inisip mo rin na may anak din kayong babae. Huwag mong isasali ang anak ko sa usapang to, ha? Mabuti pa tumahimik ka na lang dyan. Walang iya kayo, mga demonyo. Balang araw makakaganti din ako sa inyo. Makakalis din kami ni nanay sa poder ninyo. Tumahimik ka! Malakas na sampal ang natamo ng dalaga mula sa kanyang tito. Pagkatapos noon ay walang salitang lumabas sa bibig ni Andrea hanggang sa makauwi na sila sa kanilang bahay. Anak, kumusta ang lakad ninyo? Parang ang dami niyo yatang pinamili. Hindi makasagot si Andrea. Tila napako ang kanyang dila sa mga nais niyang sabihin. Marisa, magluto ka nga ng masarap na pagkain. Opo, kuya. Wow, ang dami niyo namang pinamili pa. Siyempre naman anak. Nandyan lahat ng mga paborito mo. Salamat pa. Ang swerte ko talaga dahil meron akong papa na katulad mo. Hindi katulad ng iba dyan. Magpapahinga na lang po muna ako, Nay. Sige anak, di akong napagod ka. At sino nagsabi sa'yo magpapahinga ka? Tulungan mo ang nanay mo dito sa kusina. Anak, Jessa, hayaan mo na si Andrea. Papagpahingahin mo na lang muna. Tiyak kung napagod yan kanina. Pasalamat kayo, mabait ang papa ko sa inyo. Kung hindi, tiyak kung pinalayas na kayo dito. Ay nako, dyan na nga kayo. Kinagabihan,
Muli na namang napatingala si Andrea sa buwan. Sa pagkakataong yun ay hindi saya ang kanyang nararamdaman, kundi iba yung galit. Impit niyang sinisigaw ang kanyang mga hinagpis hanggang sa nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang katawan. Unti-unting tinatangay ng buwan ang kanyang diwa at maya-maya pa ay tila nawala na siya sa kanyang katinuan. Anak, nariyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Tila walang naririnig ang dalaga. Patuloy lamang niyang tinititigan ng buwan habang nakakuyom ang kanyang kamao. Andrea, anak, naririnig mo ba ako? Andrea! Nay, nariyan po pala kayo. Pumasok ka na. Gabing-gabi na. Nay, kung may tatay lang sana ako, hindi ko sasapitin ang lahat ng ito. Anak, nandito naman ang nanay mo eh. Kailangan ko makilala ang tatay ko, Nay. Kailangan ko ng isang ama na magtatanggol sa akin. Sa atin. Anak, patawarin mo ako. Kung naghirap tayo ng ganito, makakaahon din tayo, pinapangako ko yan. Ang sabihin nyo, makakaganti din tayo. Papatayin ko silang lahat. Anak, hindi ka mamamatay tao. Huwag kang gumaya sa tatay mo. Kung mamamatay tao ang tatay ko, wala rin siyang pinagkaiba sa mga aswang. Sana aswang na lang siya para maging aswang na rin ako. Gustong gusto ko nang gumanti, Nay, sa lahat ng mga nang-aapi sa atin. Anak, ano bang mga pinagsasasabi mo? Hindi kita pinalaki ng ganyan. Galit na galit ako, Nay. Anak, tama na. Kalimutan mo ng galit sa iyong puso. Halika na, matulog na tayo. Alam niyo ba, Nay, sa tuwing bilog ang buwan, hindi ako inaantok, ni hindi ako nakakaramdam ng pagod. Pakiramdam ko, ang lakas-lakas ko. Andrea, nasa isip mo lamang yan. Hindi normal ang ganyang pakiramdam, pero totoo po yun, Nay. Biglang sumidhi ang takot sa dibdib ni Marisa sapagkat walang ordinaryong tao na nakakaramdam ng katulad noon. Lumipas ang mga araw, muli na namang bumisita si Jerry sa bahay ni Raul. O pare, kumusta? Mabuti naman, pero nakakalimot ka na yata sa obligasyon mo, pare. Ay, pasensya ka na pare pero hindi ko naman nakakalimutan yun. Alam mo naman na mainipin ako. Baka ilang araw ay makita ka na lang na nakahandusay dyan sa tabi-tabi. Pare, wag naman. Magbabayad naman ako eh. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Si Andrea, nandyan ba? Para naman kahit papano mabawas-bawasan ang utang mo. Ay, si Andrea ba? Oo naman pare, nandyan. Magaling. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Mahusay ka sa mga ganyan. Mas maganda sana kung mapapapayag mo siyang maging asawa ko. At pagkatapos nun, quits na lahat ng utang niyo sa akin. Ayos ba yon? Basta, akong bahala pare. Darating din tayo dyan. Relax ka lang. Inutusan ni Raul si Marisa na mamalengke. Pagkatapos ay pinapasok niya si Jerry sa kwarto ni Andrea. Bakit ka nandito? Tinatanong pa ba yan? Umalis ka! Kahit magsisigaw ka pa, walang tutulong sa'yo dito. Nay! Tulungan niyo ako, Nay! Wala man tutulong sa'yo dito eh. Ibig sabihin, wala dito ang nanay mo. Napakawalang hiya mo! Di ka pa ba nasanay sa akin? Sinabi ko naman sa'yo na bayad ka na, hindi ba? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ang tanda-tanda mo na! Ako? Matanda? Masusubukan mo ulit ngayon ang tibay ng matandang sinasabi mo. Naghabulan ang dalawa sa loob ng kwarto. Hinampas ni Andrea ng flower vase ang matanda, ngunit nakailag ito. Ilang sandali pa nahuli din siya ng lalaki at ginawaran ng suntok sa sikmura.
Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mo kong pahihirapan. Dali-daling hinubad ni Jerry ang damit ng dalaga para itong asong ulul na naglalaway sa maselang bahagi ng katawan ni Andrea. Makalipas ang ilang sandali ay biglang bumukas ang pintuan. Anong ginagawa mo sa anak ko? Walang hiya ka! Papatayin kita! Nay! Maya-maya pa, pumasok din sina Raul at Brenda. Anong nangyayari dito? Ginagahasa ang pamangkin niyo sa sarili niyong pamamahay, pero wala kayong alam. Kaya pala masama ang kutob ko. Paring Raul, Maring Brenda, ako pa ba magpapaliwanag dito? Marisa, pag-usapan na lang natin to. Kayang-kaya kayong buhayin ni paring Jerry kung papayag kayong maging mag-asawa sila. Nay, huwag po kayong pumayag. Hindi totoo ang sinasabi nila. Pare-pareho silang sinungaling. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Pinagsasamantalahan po niya ako, Nay. At kasabot niya po si Tito. Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, ha? Kapakanan mo lang naman ang iniisip namin. Kapakanan ko o ang utang niyo? Anong ibig mong sabihin, anak? Mayroon ka bang hindi sinasabi sa akin? Malaki po ang utang nila sa matandang yan. At akong ginawa nilang pambayad. Hindi totoong isinama ako ni Tito Samuel noon. Ang totoo, iniwan niya ako sa bahay niyang Jerry na yan. Walang hiya kayo. Paano niyo to nagawa sa anak ko? Wala kayong awa. Dali-dali namang lumayo si Brenda dahil sa takot na baka masaktan siya ni Marisa. Marisa, huminahon ka. Ang dapat mong gawin, pumayag ka na lang na maging mag-asawa sila. Hindi, ididimanda ko kayo. Pare-pareho kayong mabubulok sa kulungan. Marisa, kung gagawin mo yan, kukunin ni Jerry tong bahay at lupa natin. Wala na tayong matitirhan. At si Andrea, kahiyan lamang ang sasapitin niya. Walang hiya ka, kuya. Sarili mong pamangkin pinapahamak mo. Makasarili kayo. Marisa, hindi lang naman akong giginhawa dito. Kayo rin naman ni Andrea. Kung akala mo madadala mo ako sa pera, nagkakamali ka. Pare, ayusin mo muna yung kapatid mo, ha? Tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Mauna na ako sa inyo. Pagkasabi noon, umalis si Jerry kasama si Botchok na naghihintay lang sa may sasakyan. Samantala, si Raul naman walang tigil na nakikiusap kay Marisa. Buo ng pasya ko. Andrea, tayo na. Umalis na tayo dito. Walang aalis sa bahay na ito. Hindi mo kami mapipigilan, kuya. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa anak ko. Sinabing walang aalis. Mabubulok kayo dito sa inyong kwarto hanggat hindi kayo pumapayag sa gusto ko. Kuya, umalis ka dyan sa pinto. Padaanin mo kami. Ikinulong ni Raul sina Andrea at Marisa sa kanilang kwarto hanggang sa nakatulog sila ng walang pagkain at kahit tubig man lamang. Kinabukasan, sa kanilang paggising, naririnig nila ang usapan ng kanilang mga kamag-anak sa sala. Tito, tita, palabasin niyo kami dito. Jessa, parang awa niyo na. Walang sino man natutulong sa inyo hanggat hindi kayo pumapayag sa gusto namin mangyari. Labis-labis ng kasamaan mo, kuya. Hindi ko inakala na magagawa mo to sa amin. Kahit ano pang sabihin nyo, hindi na magbabago ang pasya ko. Tito, ako na lang ang ikulong niyo, wag na lamang si nanay. Iniwan na lamang sila ni Raul, maging si Brenda at Jessa ay tila bingi sa kanilang mga naririnig. Ilang sandali pa, bigla na lamang nahimatay si Marisa dahil sa matinding gutom. Tito Raul, si nanay, tulungan niyo po siya. Tito! Dali-dali namang lumapit ang lalaki. Akala ko ba'y matapang yan nanay mo? Tito, maawa ka. Dalhin natin si nanay sa ospital. Dadalhin ko lang siya sa ospital kung papayag ka sa gusto ko. Opo, Tito. Pumapayag na ako. Basta dalhin lang po natin si nanay sa ospital. Dali-daling ipinaalam ni Raul kay Jerry ang naging desisyon ni Andrea. Mabilis naman itong pumunta sa kanilang bahay. Maya-maya pa ay dumating na rin ang ambulansya at kinuha si Marisa. Tito, sasamahan ko si nanay. Si Bojok na lang ang bahala sa nanay mo. Asikasuhin mo si paring Jerry. Oo nga po, Mama Andrea. Ako nang bahala sa nanay nyo. Basta asikasuhin nyo na lang yung matanda. Ay, si Boss Jerry pala. Labagman sa kanyang kalooban, pinakisamahan niya ng maayos ang matandang byudo.
mailigtas lamang ang buhay ng kanyang ina. Mabuti naman, Andrea, at nakapag-isip-isip ka na. Pumayag lang ako sa gusto niyo dahil sa panggigipit niyo sa amin. Ay, ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo, ang lahat ng kailangan mo. Hindi mo pagsisisihan ang naging desisyon mong ito. Kung ganon, alisin mo na ako sa bahay na ito. Kahit hindi pa tayo kasal? Sa susunod na buwan pa ako maglalabing 8 taong gulang, kaya hindi pa tayo pwedeng ikasal. Ang gusto ko lang ngayon ay makalis na ako sa poder ng tito ko. Walang problema, mahal ko. Ngayon na ngayon din ay isasama na kita sa bahay. Ikaw ang magiging reyna ng tahanan. Sa bagong bahay ni Andrea, marangyang buhay ang nag-aabang sa kanya, kapalit ng kanyang katawan. Samantala, sa ospital kung saan nakakonfine si Marisa, ay nakausap niya si Botchok. Sino ka? Marisa? Ay, aling Marisa pala. Nahihirapan ako kung anong itatawag sa iyo eh. Mukhang batang-bata ka pa kasing tingnan kaysa sa boss ko. Sinong boss? Si Boss Jerry po. Napag-utusan lang niya akong magbantay sa inyo. Nandito po kasi kayo sa ospital. Bakit ikaw ang nagbabantay sa akin? Nasaan ang anak ko? Ayun, nasa matandang mapanghi. Ay, nandun pala kay Boss Jerry. Ano? Bakit nandoon ang anak ko? Anong ginagawa niya doon? Sa gulat ng ginang ay nahablot niya ang t-shirt ni Botchok. Aray, sandali lang. Bitiwan mo damit ko. Uy, baka makita mo tong abs ko pag nasaan mo pa. Hoy, ikaw hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Bakit nandun ang anak ko? Dahil pumayag na siya maging asawa ng boss ko. Hindi totoo yan. Alam kong napipilitan lamang siya. Basta, nagsasabi lang po ako ng totoo. Habang galit si Marisa, ay saka naman dumating sina Andrea at Jerry. Agad na yumakap ang dalaga sa kanyang ina. Siguro naman ngayon naniniwala ka na. Hindi na lamang sumagot si Marisa dahil nakatuon ang kanyang atensyon sa kanyang anak. Nay, salamat po at maayos na kayo. Makakauwi na tayo, Nay. Anak, bakit mo to ginagawa? Mapapahamak po kayo, Nay. Ayokong may masamang mangyari sa inyo. Anak, hindi mo dapat isinasakripisyo ang iyong sarili. Marisa, hindi niyo pagsisisihan ang naging desisyon ni Andrea. Boss, ang pangit naman yata kung Marisa lang ang itatawag niyo sa nanay ni Andrea. At anong gusto mong itawag ko sa kanya? Nanay? Kita mo namang mas bata pa sa akin yan. Lumabas ka na nga rito. Tarantado ka. Pangising-ngisi namang naglakad palayo si Botchok habang patuloy na nag-uusap ang tatlo. Hindi pa huli ang lahat, anak. Maaari mo pang baguhin ang iyong desisyon. Hindi ko na po mababawi yun, Nay. Salamat, Andrea. Pinapangako kong hindi kayo magsisisi ng nanay mo. Paglabas ni Marisa sa ospital, dumiretso na agad sila sa malaking bahay ni Jerry. Doon nila natamasa ang marangyang buhay, ngunit hindi malaya. May mga gwardyang nagbabantay sa kanila. Naniniguro ang matandang byudo na hindi sila makakatakas, lalo pat marami siyang inaatupag na negosyo. Anak, 1 buwan na tayo dito. At bukas, maglalabing 8 taong gulang ka na. Oo nga po, Nay, pero hindi na po ako excited sa kaarawan kong yon. Bakit naman? Simula nang ibinenta ko ng walang hiya kong tiyo, hindi ko na naramdaman ang kahalagahan ng buhay ko bilang isang babae. Anak, huwag mong sabihin yan. Kung alam mo lamang kung gaano ka kahalaga. Nay, salubungin na lang nating 2 birthday ko mamayang gabi. Maliban doon, wala na po akong mahihiling pa. Kung yan ang gusto mo, anak. Kinagabihan, umuwi si Jerry na nakainom. Hindi inakala ni na Andrea at Marisa na magsasama ito ng ibang babae. Anong ibig sabihin nito, Jerry? Andrea, halika. Ipapakilala ko sa iyo si Janine, ang bago kong girlfriend. Hi, Andrea. Girlfriend?
Ibig mong sabihin, pinagsasabay mo kami? Andrea naman, baka nakakalimutan mo na binayaran lang kita. Kaya huwag kang umasta na pwede mong pigilan ang lahat ng gusto ko. Wala kang respeto sa anak ko. At isa ka pa, pasalamat ka't pati ikaw ay binubuhay ko. Bahay ko to, kaya magagawa ko lahat ng gusto ko. Walang hiya ka, matanda ka. Napakahilig mo. Hindi ka na nakontento sa anak ko. Umalis nga kayong dalawa dito sa kwarto ko. At ikaw, Andrea, bumalik ka na lang dito kapag wala na si Janine. Bakit hindi mo na lang ako palisin dito sa bahay mo? Kung nagsasawa ka na sa akin. Ako lang ang magsasabi kung kailan ko gagawin yan. Naintindihan mo? At saka wala akong sinabi nagsasawa na ako sa'yo. Gusto ko lang naman tumikim ng ibang putahe. Napakabastos mong matanda ka. Ipinagtulakan silang dalawa ni Jerry papalabas. Walang nagawa ang dalaga kundi ang matulog sa kwarto ng kanyang ina. Akala ko, Nay, tapos na ang paghihirap natin dahil isinugal ko na ang sarili ko. Sadyang may mga tao talagang ganyan, anak. Sakim at hindi marunong makontento. Pero huwag ka mag-alala. Gagawa tayo ng paraan para makaalis dito. Tama kayo, Nay. Makakalabas din tayo dito. Magkayakap na natulog ang mag-ina. Gumising si Marisa bago maghating gabi at kinuha ang kanyang ginawang cake para kay Andrea. Ngunit bago pa man sumapit ang takdang oras, biglang napabalikwas ng bangon ang dalaga. Andrea, ano nangyayari sa'yo? Nay, hindi ko alam. Ang init-init ng pakiramdam ko. Anak, bakit? Malamig naman ang panahon ngayon, ha? Nay, ang init. Parang pinupunit ang katawan ko. Andrea, hindi ko na kaya, Nay. Andrea, saan ka pupunta? Ating gabi na. Dahil sila ay nasa ikalawang palapag, tumakbo si Andrea palabas sa may beranda at hinabol naman ito ni Marisa. Nakita na lang ni Marisa ang kanyang anak na bigla na lang tumingala sa buwan at umungol. Maya-maya pa, unti-unting nagbago ang anyo ng dalaga tungo sa isang napakabangis na halimaw. Andrea! Humarap yon kay Marisa dahilan para siya ay mapaatras. Hindi naman siya sinaktan ng kanyang anak, sa halip ay lumundag yon pababa. Andrea, bumalik ka dito! Maya-maya pa, biglang nagkagulo ang mga tao sa baba. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Andrea! Tumakbo si Marisa pababa ng hagdan. Naabutan niya ang 3 security guard na naliligo sa sarili nilang dugo, habang ang isa naman ay nilalantakan ng halimaw ang laman loob noon. Andrea, anak, huminahon ka. Bumalik ka na sa kwarto mo, pakiusap. Ilang sandali pa, bumaba rin si Jerry na may dalang baril. Agad noong pinaputukan ang aswang. Jerry, wag! Bakit mo ako pinipigilan? Sinong halimaw na yon? Hindi ko alam. Magkasabay lang naman tayong dumating kanina. Anak ng teteng, bakit siya nakapasok dito sa bahay ko? At ikaw, bakit nandito ka sa labas? Narinig ko lang ang putok ng baril, kaya napababa ako. Si Bochok, nasaan si Bochok? Boss, nandito po ako, boss. Mabuti na lang at nakapagtago ako agad. Dahil kung hindi, tsaka na napatay na po ako ng aswang. Aswang? Aswang pala yung halimaw na yon? Opo, boss. Kitang-kita ko kung paano niya pinatay yung 2 sekyo bago nagtago. Nasaan si Andrea? Bakit wala siya dito? Hanapin niyo siya. Hindi na kailangan. Nasa kwarto ko si Andrea. Natutulog siya. Bochok, tingnan mo nga sa itaas. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Nang tumakbo si Bochok sa taas, ay sinundan naman agad yon ni Marisa. Kinakabahan siya ng husto dahil batid niyang wala doon ang kanyang anak. Agad na binuksan ni Bochok ang pinto, dahilan upang di mapakali ang ginang. Bakit, Bochok? Anong kailangan niyo sa akin? Nandito ka lang pala, Ma'am Andrea. Pinapahanap ka kasi ni Bossing eh. Pakisabi sa kanya na ligtas ako dito. Andrea, anak,
Salamat at walang nangyaring masama sa'yo. Nakahinga ng maluwag ang kanyang ina, samantalang nagsisisigaw naman si Jerry sa kwarto nito. Nadatnan na lamang kasi niyang wala ng buhay ang babaeng kanyang katabi kani-kanina lamang. Wasak ang tiyan at dibdib noon habang naliligo sa sarili niyang dugo. Boss, bakit? Ano nangyari? Nakapasok dito yung aswang. Naku, mabuti na lang boss at siya yung napatay at hindi si Ma'am Andrea. Tarantado ka. Wala ni isa sa kanilang dapat mamatay. Sino ang aswang na yun? Boss, kumalma ka lang. Parehong hindi natin kilala yung aswang pero ang sa akin lang, bakit dito siya umatake sa bahay mo? Malay ko, hindi ko alam. Hindi kaya, boss, isa yun sa mga babaeng pinagsamantalahan mo dati at ngayon ay naghihiganti na? Tumahimik ka. Dumadagdag ka lang sa isipin ko. Ang mabuti pa, ipabaon mo na yung bangkay na yan. Opo, boss. Tila baliw na nagsisisigaw si Jerry sa galit habang nagpapaikot-ikot sa loob ng kanyang kwarto. Samantala, sa loob naman ng silid ni Marisa ay seryosong nag-uusap ang mag-ina. Anak, kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang nangyari. Nakita ko kung paano ka naging aswang. Patawad, anak. Bakit, Nay? Bakit kayo humihingi ng tawad? Alam niyo ba kung bakit nangyayari sa akin to? Nagkamali ako. Akala ko. Hindi ko akalain na darating ang araw na magiging kagaya ka rin ng tatay mo. Ibig niyong sabihin, Nay? Aswang po si tatay? Oo, anak. Ang tatay mo ang pinuno ng mga wakwak. At yan ang dahilan kung bakit kita inilayo sa buong angkan nila. Ako po bang hinahanap ng mga aswang, Nay? Oo, anak. Patawarin mo ko. Nay, bakit hindi niyo po agad sinabi sa akin? Dahil ang gusto ko ay mamuhay ka ng normal katulad ng ibang tao. Pero hindi yun nangyayari, Nay. Patawarin mo ko, anak. Pero hindi po ako nalulungkot na naging aswang ako. Sa halip, masaya pa nga ako, Nay. Dahil simula ngayon, masisiguro ko nang makakaganti tayo sa mga nang-api sa atin. Pakiusap, huwag kang magpapadala sa iyong galit. Lagi mong iisipin na mabuti kang tao. Huwag kang magpapadaig dyan sa halimaw na nasa loob ng katawan mo. Kahit anong gawin ko, Nay, nananalaytay pa rin sa akin ang dugo ng aking ama. Pero masama ang tatay mo at hindi ako papayag na maging katulad kanya. Kailangan ko makita ang tatay ko, Nay. Kailangan ko makilalang tunay kong pagkatao, pero bago yung mangyari, meron lamang akong tatapusin dito. Andrea, kung ano man ang binabalak mo, kalimutan mo na. Nakikiusap ako. Nakikiusap din ako sa inyo, Nay. Ipakilala niyo sa akin ang tatay ko. Sige, anak. Kung yan ang gusto mo, siguro ay ito na rin ang tamang panahon upang makaharap mo ang iyong ama. Sa lalong madaling panahon po, Nay, aalis tayo dito. Pero paano tayo makakaalis dito? May bago na namang security na inilagay si Jerry. Ako na po ang bahala, Nay. Sinisiguro kong makakaalis tayo dito. Isang araw, naghahanda na sana sila sa kanilang pagtakas, ngunit takip-silim pa lamang ay bigla na lang umuwi si Jerry. Sumama ka sa akin, Andrea. Kailangan ko ng partner dahil anniversary ng kumpanya namin. Ha? Ano naman ang gagawin ko doon? Huwag ka na magtanong. Bilisan mo dyan at dadaan tayo sa parlor. Kailangan ako ang may pinakamagandang partner sa gabing ito. Pero hindi ako sanay sa mga ganyan. Basta sumunod ka na lamang sa gusto ko. Dismayado naman si Marisa dahil hindi matuloy ang kanilang plano ng kanyang anak. Pagdating nila Jerry at Andrea sa hotel, halos lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. Hindi mo ako binigo, Andrea. Ikaw ang pinakamagandang babae sa gabing ito. Nakakahiya naman. Pwede bang pumunta muna ako ng CR? Basta bumalik ka lang kaagad, ha? At huwag na huwag mong susubukang tumakas. Naintindihan mo? Oo naman. Paglabas ng CR, nagulat na lamang siya
dahil nandoon nakatayo ang kanyang tito at ang pinsang si Jessa. Andrea, Aya, kumusta ka na? Grabe, ang yaman-yaman na natin Andrea, ang ganda naman ng gown mo. Buhay Reyna ka na talaga. Anong ginagawa niyo dito? Nasa CR kasi si Mama. Hinihintay lang namin. Ikaw naman. Ang ibig kong sabihin, bakit kayo nandito? Andrea naman, siyempre nandito kami dahil inimbita kami ni Parang Jerry. Andrea, ang dami mo namang alahas. Pwede bang akin na lang yung kwintas mo para naman kahit papano ay maambunan naman ako ng swerte mo? Ang kapal naman ng mukha mo. Sana ikaw na lang ang pinambayad utang ng magulang mo. Tutal mukha ka naman pera. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko, ha? Baka nakakalimutan mo na hindi magiging ganyan karangya ang buhay mo kung hindi dahil sa amin. Baka nakakalimutan mo rin na kung hindi dahil sa akin, sa kangkungan sana kayo pupulutin ngayon. Ang kapal naman ng mukha mo. Wala kang utang na loob. Kung meron mang makapal ang mukha dito, kayo yon. Hoy, Andrea, dapat magpasalamat ka pa sa amin at lalo na kay Papa. Dahil wala ka sa posisyon mo dyan ngayon kung hindi ka namin tinulungan. Jessa, anak, hayaan mo na muna si Andrea. Baka hindi pa niya masyadong naiisip ang magagandang bagay na naidulot natin sa kanya. Wala kang kwentang tiyuhin. Hindi na napigilan ni Andrea ang kanyang sarili. Nahawakan niya ang leeg ng kanyang tiyo at tinulak yun. Dahilan upang tumama yun sa pader. Anong ginagawa mo sa papa ko? Ugaling squatter ka pa rin hanggang ngayon. Ang sakit mo na. Walang hiya ka, Andrea. Paano mo ako naitulak ng ganong kalakas? Ilang sandali pa, dumating na si Jerry. Hinahanap niya si Andrea na matagal na nawala sa kanyang paningin. Naabutan niya naman si Raul na napapaimpit sa sakit. Oh, ano nangyari sa'yo, paring Raul? Walang hiyayang Andrea na yan. Itinulak ako. Andrea, huwag kang gumawa ng eksena dito, ha? Nakakahiya. Di ba mas nakakahiya ang mga ugali nyo? Pare-pareho kayong sakim at mga demonyo. Tingnan mo, pare. Napakabastos talaga ng babaeng yan. Andrea, pumasok na tayo sa loob. Pagsisisihan niyo ang gabing ito at kung bakit muli pang nagtagpo ang landas natin. Paglabas ni Brenda sa CR, agad na nagsumbong si Jessa. Galit na galit yun, ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. Sa halip ay iniwan niya na lamang ang mga yun. Pumasok si Andrea sa loob at umupo sa nakatalagang lamesa para sa kanila ni Jerry. Pagkatapos ng pagdiriwang, nagkasiyahan ang lahat. May nagiinuman, ngunit si Andrea nananatili lamang na nakaupo habang si Jerry naman ay busy sa pag-aasikaso ng mga bisita. Hanggang sa bigla na lang lumapit sa kanya ang mag-inang sina Jessa at Brenda na halatang nakainom. Hello, Andrea. Halika, sumabay ka sa amin para naman matutunan mo kung paano maging social. Yes, Iha. Gayahin mo si Jessa. Sanay na sanay siya sa magagarang event tulad nito. Pasensya na, pero hindi ako nakikipagplastikan sa mga kagaya ninyo. Ay, ano ka ba naman, Andrea? Kalimutan mo ng galit mo sa akin. Ang mabuti pa, mag-celebrate na lang tayo sa success ng sinabi kong ayaw ko. Aba, ang yabang-yabang mo na talaga, ha? Ikaw na nga itong pinakikisamahan namin ng maayos. Ikaw pa ang may ganang mag-inarte. Wisit ka. Biglang hinawakan ni Jessa ang buhok ni Andrea at kinaladkad patungo sa harapan ng mga tao. Habang masaya namang nakasunod si Brenda. Bitawan mo ako! Everyone, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang babaeng ito ay hindi tunay na asawa ni Tito Jerry. Binibenta niya lamang ang kanyang sarili kapalit ng kayamanan. Jessa, sabing bitawan mo ako eh. Malandi kasi ang babaeng ito. At higit sa lahat, mukhang pera. Binitiwan ni Jessa ang buhok ni Andrea, sabay tulak sa dalaga dahilan upang siya ay masubsob. Pagkatapos ay binuhusan pa ni Brenda ng wine ang ulo ni Andrea. Tingnan niyo, ano nangyayari sa isang mukhang Reyna kanina? Nagmukha ng palaka.
Napuno naman ng bulong-bulungan ang loob. Pinagtawanan si Andrea ng mga tao at tinawag na gold digger. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo sa CR upang magkulong. Maya-maya pa, pumasok din sina Jessa at Brenda na tuwang-tuwa sa kanilang ginawa. Nakita mo ba yon, Ma? Nakakatawang mukha ni Andrea. Akala siguro niya ay kung sino na siya. Oo nga, Ma. Ewan ko ba? Kumukulo talagang dugo ko sa babaeng yon. Kailan pa kaya yan mawawala sa landas natin? Galit na galit si Andrea habang nakikinig sa mag-ina. Dahan-dahang napukaw ang halimaw sa loob ng kanyang pagkatao. Maya-maya pa, nagpapatay-sindi ang ilaw na ikinatakot naman ng dalawa. Nagulantang na lamang sila nang biglang may lumundag sa kanilang harapan. Andrea, ikaw ba yan? Saan ka galing? Baliw ka ba? May gana ka pang takutin kami. Hindi na lamang kumibo si Andrea, sa halip iginalaw-galaw lamang niya ang kanyang ulo. Andrea, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na. Maya-maya pa, unti-unting nagpalit ng anyo ang dalaga sa harap mismo ng mag-ina. Aswang! Ma! Hindi pa man nakakakilo si Brenda nang bigla na lang dinukot ni Andrea ang puso nito. Sabay mabilis na nilamon sa harap ni Jessa. Tulong! Tatakbo na sana si Jessa papalabas nang lumundag naman si Andrea sa kanyang harapan. Andrea, patawarin mo ako. Maawa ka. Walang awa para sa mga katulad ninyo. Tulungan mo. Naputol ang pagsigaw ni Jessa nang bigla na lang itong sakalin ni Andrea at inangat sa ere. Maya-maya pa, ibinalibag niya ito at sumangga sa pader bago tuluyang bumagsak sa sahig. Sinubukan pang gumapang ng dalaga habang nakikipagsapalaran sa kanyang buhay. Andrea, pakiusap. Huwag mo akong patayan. Pinapangako ko, hindi na ako uulit. Nang makita ni Andrea na tumayo si Jessa, saka naman niya ito sinakmal sa leeg, hanggang sa malagutan na yon ng hininga. Ilang sandali pa, nagkagulo sa loob ng hotel nang mapabalita na may 2 patay sa loob ng CR at pinaghinalaang pinatay ng aswang. Jessa! Brenda! Ang asawa at anak ko! Sinong pumatay sa inyo? Nandito ang aswang! Boss, bakit parang sinusundan tayo ng aswang? Anong aswang? Sinong aswang? Aba, malay ko. Hindi ko rin naman nakita eh. Bochok, nasaan si Andrea? Hanapin mo si Andrea! Boss, mukhang umuwi na yun. Paano kasi inaway yun ng 2 bangkay na yan kanina? Pinagtutulungan nila si Andrea. Aawatin ko sana kaya lang nahuli na ako. Tarantado ka talaga, Bochok. Paano mga aaway ang mga bangkay? Ibig kong sabihin, boss, nung buhay pa ang mga yan kanina. Kaya siguro yan nakarma. Ang sasama kasi ng mga ugali. Pero bakit hindi mo sinabi agad sa akin na umalis si Andrea? Sasabihin ko naman sana sa inyo, boss. Kaso busy ka pa sa pag-entertain ng mga babae dun sa labas eh. Anak ng teteng naman oo. Baka lumayas na yon. Tara, punta natin. Paalis na sana sina Jerry nang sumunod naman si Raul sa kanila. Parang Jerry, sasama ko sa inyo. Bakit? May hinala ako na si Andrea may kagagawan ng lahat ng ito. Pinararatangan mo bang aswang si Andrea? Kapag napatunayan kong tama ang hinala ko, papatayin ko siya. Imposible naman yon, pare. Sa inyo lumaki si Andrea. Alam mo dapat ang tunay niyang pagkatao. Hindi natin alam. Baka nahawaan siya. At isa pa, walang ibang may galit sa asawa at anak ko, kundi siya lamang. Bahala ka. Sige, sumama ka kung gusto mo. Dali-daling pinaharurot ni Bochok ang sasakyan. Samantala sa bahay ni Jerry, nagulat naman si Marisa sa biglang pagsulpot ng kanyang anak. Anak, bakit nandito ka na? May dugo ka. Ano nangyari sa'yo? Ayokong pumatay, Nay. Pero sumusobra na sila.
Anong ibig mong sabihin? Napatay ko sina Tita Brenda at Jessa. Wala silang kasing sama. Kaya nararapat lamang yun sa kanila. Paano kung may nakakita sa'yo? Mapapahamak ka, anak. Bilisan nyo na dyan, Nay. Kailangan na nating ituloy ang pagtakas sa gabing ito. Siguradong pinaghihinalaan na nila ako. Pero paano natin malulusutan ang mga gwardya? Ako nang bahala, Nay. Basta pag nakahanap tayo ng pagkakataon, lumabas ka na agad ng gate. Ilang sandali pa, tinakot ni Andrea ang mga gwardya. Nagpakita siya sa anyong aswang. Mabilis siyang binaril ng isa sa mga yun, ngunit bigla na lang siyang nawala. Lumitaw siya sa harap ng mga yun, dahilan upang tumilapon ang mga hawak nilang baril. Dali-dali namang lumabas si Marisa sa gate, ngunit bigla namang dumating si Jerry. Marisa, bakit nasa labas ka? Paano mo nalusutan ang mga gwardya? Nasaan ang anak mo? Wala siya rito. Botchok, ipasok mo ang babae niyan at hanapin si Andrea. Opo, boss. Pumasok sila sa gate at naabutan nilang walang malay ang dalawang gwardya. May mga kalmot ito pero hindi pa naman patay. Nandito ang aswang. Kung ganun, tama ang hinala ko. Si Andrea ang aswang. Oops, wala kang ebidensya. Maniniwala lang ako kapag nakita yun mismo ng mga mata ko. Botchok, ipasok mo sa kwarto niya si Marisa. Pagkatapos ay ikulong mo. Pero, boss... Ano? Ipapasok mo o babarling kita? Sabi ko nga Aling Marisa, tayo na po. Botchok, wag. Pumayag na po kayo, Aling Marisa. Nakikiusap po ako. Ayaw ko pa mamatay. Sumama naman ang ginang kay Botchok. Pagdating sa kwarto ay nagulat na lamang sila. Botchok, anong gagawin mo sa nanay ko? Ma'am Andrea, nandiyan ka pala. Inutusan lang po ako ni Boss Jerry. Bitiwan mo ang nanay ko. Sa galit ni Andrea ay lumabas ang kanyang mga pangil at humaba ang kanyang mga kuko. Nanlilisik din ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Botchok. Aswang! Ikaw nga ang aswang! Ako nga! Andrea, huwag mo akong papatayin! Hindi mo ako kalaban! Kung ganun, umalis ka na! Opo, ma'am! Nagtataka naman si Jerry kung bakit tumakbo palabas ang kanyang tauhan. Ano nangyari? Aalis na po ako dito, boss! May aswang dito sa bahay mo! Duwag! Nagpaputok ng 3 beses si Jerry, dahilan upang mapatigil si Botchok. Bit-bit ang mga baril ay pumasok sina Jerry at Raul. Pagdating sa itaas, naabutan nila ang mag-ina. Nandito ka lang pala, Andrea. Nandito ka na pala, Jerry, at kasama mo pa yung walang hiyang tito ko. Ikaw bang pumatay sa asawa't anak ko? Bakit? Nakita mo ba ako? Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Andrea. Kuya Raul, huwag mong saktan ang anak ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Namuhay ang anak ko sa galit dahil sa'yo. Tumahimik ka! Sasampalin sana ni Raul si Marisa, ngunit hinarang siya ni Andrea. Kitang-kita niya kung paano nanlisik ang mga mata ng dalaga, dahilan upang siya ay mapaatras. Aswang! Tama ako! Ikaw ang aswang! Sinakal ni Andrea ang tiyuhin at ibinalibag yon sa ere, dahilan upang magkabali-bali ang kanyang katawan. Andrea, tigilan mo yan, kung hindi, babariling kita! Isa ka pa! Itinutok ni Jerry ang baril sa dalaga, ngunit sa isang iglap lamang, nasa harapan niya na ang aswang at ginawaran siya ng malalim na kalmot sa dibdib. Walang hiya ka! Magkakasunod na putok ng baril ang pinakawalan ng matanda, ngunit bigla namang nawala si Andrea dahil sa liksi nito. Nasaan ka? Magpakita ka sa akin! Kung hindi, papatayin ko nanay mo! Andrea, anak, umalis ka na rito. Tumakas ka na at hayaan mo na ako. Kaya mo bang iwanan ang nanay mo? Magpakita ka kung hindi sabog ang ulo niya. 1, 2, 3... Nagulat na lamang si Jerry sa biglang paglundag ni Andrea sa kanyang likuran. Isang napakalalim na kalmot ang tumama sa kanyang likod, dahilan upang mabitawan niya ang hawak niyang baril.
Ah, ah, walang hiya ka. Napakatuso mo. Lumaban ka ng patas. Ngayon, nakikita mo ng totoo kong anyo. Gugustuhin mo pa bang manatili ako rito? Napaatras si Jerry palayo sa aswang. Sinundan naman siya nito at sinakal. Pagkatapos ay ibinalibag ng malakas. Samantala, unti-unti namang gumapang si Raul upang kunin ang baril. Nakita ito ni Marisa kaya dali-dali niyang inawat ang kanyang kapatid. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa pumutok ang naturang armas. Pagkatapos ay sabay na tumihaya ang dalawa. Umungol naman si Andrea ng napakalakas pagkatapos ay nagbalik sa dating anyo. Nay! Oh, anak! Napatay ko si Kuya Raul. Nay, salamat at ligtas ka. Anak, kailangan kong panagutan ang pagkamatay ng tito mo. Umalis ka na dito. Hindi, Nay. Sabay nating lilisanin ang lugar na ito. Hindi. Tayo na, Nay. Hindi ako alis dito na hindi ka kasama. Dali-dali silang lumabas at nadatnan nila si Botchok sa sasakyan. Ma'am Andrea, Aling Marisa, halina kayo. Sumakay na kayo rito. Bilisan nyo bago pa kayo abutan ng mga pulis. Dali-dali namang sumakay sina Andrea at Marisa. Saka naman ito pinaharurot ni Botchok. Ma'am Andrea, wag mo akong kakagatin, ha? Alam ko naman na hindi ka masamang aswang eh. Tao pala. Botchok, kahit ano pa man ang itawag mo sa akin, salamat at naniniwala ka pa rin hindi ako masama. Oo naman, ma'am. Araw-araw naman akong nakasubaybay sa inyo ni Aling Marisa eh. Salamat, Botchok. Salamat at hindi nagbabago ang pakikitungo mo sa amin. Sa kabila ng lahat ng iyong nalalaman. Ako pa ba? Basta simula ngayon, close na tayo ha? May kaibigan na akong aswang. Ikaw talaga, Botchok. Ang dami na nangyari pero nakukuha mo pa rin magbiro. Teka, saan ko nga pala kayo ihatid? Sa pinakadulong baryo. Ano? Naku, hindi ko yata kayang pumunta dun. Baluarte yun ng mga wakwak. Hindi, Botchok. Doon lang muna tayo sa katabing baryo. Sa baryo ng mga katutubo. Sila ang tumulong sa akin noon para maitakas ko si Andrea. Ay, salamat naman. Akala ko ipapakain nyo na ako sa mga aswang dun eh. Nagtawanan na lang sila sa loob ng sasakyan na tila ba nakalimutan na ang masalimuot na mga pangyayari. Maya-maya pa, bigla na lang silang napahinto dahil sa nakaharang na putol na puno sa daan. Bumaba silang tatlo upang pagtulungang alisin yun. Ngunit bigla na lang lumantad ang may higit kumulang na 10 kalalakihan. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Marisa, baka naman pwede mo akong ipakilala sa anak ko. Anak? Ibig sabihin, ikaw ang tatay ko? Tama ka, anak. Alam mo bang matagal ko na kayong hinahanap? Mabuti na lang at nalaman ng aking mga kampo na may bagong aswang sa lungsod. Kaya madali ka lang naming natunton. Ibig sabihin, sinusundan niyo lang kami? Oo, Andrea. Kaya sumama ka na sa amin, sapagkat may naghihintay sa iyong lugar kung saan ka nababagay. Gringo, huwag mong kunin ang anak ko. Andrea, huwag kang sumama sa kanya. Hoy lalaki, layuan mo si Andrea. Hinawakan ni Botchok si Gringo sa braso, dahilan upang ibalibag siya nito sa lupa. Isa kang pangas. Pakiusap, huwag niyo siyang sasaktan. Kung hindi ka sasama sa amin, tutuluyan ko siya. Maging ang iyong ina, hindi ako magdadalawang isip na saktan. Sige, sasama na ako sa inyo. Anak, huwag mo akong iwan. Malupit sa akin ang mundo ng mga tao, Nay. Tulad mo at ng aking ama. Magkaiba ang mundo natin. Pero walang kasing lupit ang iyong ama. Kung hindi ka lang ina ng aking anak, kanina pa kita nilapa. Hindi ka pa rin nagbabago, Gringo. Napakasama mo pa rin. Umalis na tayo, Andrea, bago ko pa masaktan ang nanay mo. Nay, ayokong mapahamak kayo, kaya hayaan mo na kaming umalis. Huwag kayong mag-alala, Nay. Magkikita pa rin tayo. Anak ko.
Masakit sa kalooban ni Andrea na iwan ang kanyang ina, ngunit batid din niya na magkaiba ang kanilang landas na kailangang tahakin. Anak, huwag mong kakalimutan na mabuti kang tao. Huwag kang padadaig sa halimaw na nasa loob ng katawan mo. Ilang sandali pa, naglaho na ang mga aswang kasama si Andrea, habang sina Bochok at Marisa naman ay dumiretso sa baryo ng mga katutubo. Iniwan ni Bochok si Marisa doon at bumalik na rin siya sa lungsod. Apong Fredo, tulungan mo ko. Kinuha nila Gringo ang anak ko. Matagal na panahon na nung tinulungan kitang itakas ang anak mo. Paanong nangyari nakuha siya ni Gringo? Hindi siya tumigil sa paghanap sa amin. Lalo na nung mapatid niyang nasa tamang edad na si Andrea. Pakiusap, Apong Fredo. Nagsusumamo ako. Marisa, kumalma ka. Ang anak mo ay anak din ni Gringo. Kaya sigurado ako na hindi niya yun sasaktan. Ayoko matulad siya sa kanyang ama. Hindi tayo basta-basta makakalusob doon. Saka na, kapag lumipas na ang kabilugan ng buwan, sa ngayon manatili ka na lamang muna dito. Maghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Kinabukasan, walang tigil ang pag-aalala ni Marisa para sa kanyang anak. Hanggang sa isang hapon ay nagkagulo ang mga katutubo. Apong Fredo, may ilang mga katutubo na wawala kasama ang 3 bata. Tiyakong binihag sila ng mga aswang. Hindi sila tumutupad sa kasunduan. Sinabi ko na sa kanila na huwag galawin ang ating mga katribo. Apong Fredo, si Lino, yung batang anak ng ating kawal na pinatay ng mga aswang. Isa siya sa mga bata na nawala. Ilang araw na kasi siya naglayas. Kung ganoon, maghanda kayo. Lulusubin natin ang mga aswang. Magkamatayan na kung magkamatayan. Pero palapit na ang gabi at kabilugan pa naman ang buwan ngayon. Tiyak kong ngayon nila lalapain ang kanilang mga bihag. Kaya lulusob tayo ngayon. Sasama ko, Apong Fredo. Samantala, sa tribo naman ni Gringo, nagkaroon ng isang malaking pagdiriwang dahil sa pagbabalik ng kanyang anak. Magdiwang tayo, sapagkat narito na ang anak ko, ang susunod na magiging pinuno ng mga wakwak. Ama, bakit siyang kailangan mamuno? Ako ang kasama mo sa mahabang panahon, at ngayon ipagpapalit mo ako sa isang babaeng anak ng isang tao. Sapagkat nababatid ko na mas malakas sa iyo si Andrea, binasbasan ng mga sinaunang aswang ang aking unang anak upang itakdang mamuno sa ating lahi. At ngayong ganap na siyang aswang, lumalabas na ang tunay niyang kapangyarihan. Ama, tama ang sinabi niya. Hindi ako nababagay na maging pinuno dahil isa lamang akong hamak na tao. Ako ang masusunod dito at wala kayong karapatang sumuway sa akin. Patawad, Ama. Malagkit na titig ang pinakawalan ng kanyang kapatid kay Andrea, dahilan upang yumuko na lamang ang dalaga. Ilabas ang mga bihag, magdiwang tayo, dahil dumating na ang itinakda ng ating mga ninuno. Nanlaki ang mga mata ni Andrea dahil ang bihag na kanyang nakikita ay mga tao, lalo na ang 3 bata. Anong gagawin niya sa kanila, Ama? Para sa atin ng kapatid mo ang 3 espesyal na bihag. Ama, wala pang muwang ang mga paslit na yan. Ipakita mo na karapat-dapat ka maging pinuno. Mauna ka, Ryo. Batid kong wala pang alam sa ganitong pagtitipon ng iyong kapatid. Bigla na lamang yung nagpalit anyo bilang isang napakalakas na aswang at lumundag tungo sa mga batang nag-iiyakan. Wag! Walang awa nung sinakmal ang isang batang lalaki, dinukot ang puso at laman loob sa kakinain. Subukan mo, Andrea. Masarap ang sariwang laman. Ayoko, Ama. Ang mga batang yan ay walang kalaban-laban. Isa kang mahinang nilalang. Ryo, hindi pa sanay ang ate mo, kaya unawain mo na lamang siya. Sunod naman na lumapit sa isang bata si Gringo. Halos maubos ang katawan ng isang batang babae. Ama, tama na. Walang kasalanan ng mga batang yan. Inuutusan mo ba ako?
Paalisin mo na yung bata. Kung hindi, ako magiging kalaban mo. Ama, yan bang gusto mong pumalit sa'yo? Kumpara sa akin na laging sumusunod sa mga utos? Andrea, ang mga tao ay pagkain at hindi dapat kaawaan. Hindi! Ang mga paslit ay may karapatang mabuhay! Kung magmamatigas ka, pagpasensyahan mo na lang muna ako, Andrea. Ngayon ko masusukat ang iyong tibay. Mga kampon, dalhin si Andrea sa kulungan. Isama ang batang lalaki hanggang sa sumapit ang hating gabi. Tingnan natin kung maawa ka pa sa batang yan. Ama, huwag mong gawin sa akin to. Tunay nga ang sinabi ni nanay na wala kang kasing lupit. Walang lugar dito ang mga tao, anak. Walang awa para sa kanila. Agad na hinuli si Andrea ng mga aswang at inilagay sa kulungan kasama ang batang lalaki. Napangisi naman si Ryu habang nakatingin lamang. Nagsusumigaw si Andrea ngunit walang tumulong sa kanya, habang ang bata naman ay walang tigil sa pag-iyak. Shh! Tahan na! Hindi kita sasaktan! Ate, huwag mo po akong papatayin! Hindi ko magagawa yan. Siya nga pala, anong pangalan mo at paano ka nakarating dito? Ako po si Lino. Pinalayas po ako ng tiyo ko, kaya naglakad-lakad na lang ako sa daan. Tapos may bigla na lamang dumukot sa akin at dinala ako dito. Bakit? Nasaan pa mga magulang mo? Patay na po sila. Pinatay sila ng mga aswang. Doon po ako tumira sa tiyo ko pero inaapi lang nila ako doon. Tila nakita ni Andrea ang kanyang sarili nung siya ay paslit pa lamang. Ang kaibahan lamang, mayroon pa siyang ina na laging dumaramay sa kanya. Umiiyak ang bata habang nagpatuloy sa pagkukwento, kaya nayakap na lamang ito ni Andrea. Ate, bakit mabait kayo? Bakit hindi kayo katulad ng ibang aswang? Itong tatandaan mo ha, hindi lahat ng aswang masama. Opo ate, salamat at hindi ka katulad nila. Pagkatapos ng ilang oras, malapit na ang hating gabi. Nagbunyi ang tribo ng mga aswang. Maingay sa paligid. May mga umuungol habang nakatingala sa buwan. Maging si Andrea ay nakaramdam na rin ng kakaibang sigla na tila hindi niya maunawaan. Tingnan lang natin ngayon kung hindi mo pa kainin yung bata na itinuturing mong kaibigan. Palabasin mo ako rito. Magdusa ka dyan, sapagkat yan ang kaparusahan sa mga sumusuway kay Ama. Maya-maya pa, inilabas nila ang iba pang mga bihag, pagkatapos ay sabay-sabay na nilantakan ng napakaraming halimaw. Walang hiya kayo! Mga wala kayong awa! Ate, natatakot po ako sa kanila. Huwag mo silang tingnan, Lino. Pumikit ka lang. Habang kayakap ang bata, unti-unting tumutulo ang malapot na laway ni Andrea. Nagiinit ang kanyang katawan na tila ba pinupunit. Maya-maya pa, unti-unting lumabas ang kanyang mga pangil at kuko na pilit niyang pinipigilan. Ate! Tuwang-tuwa naman sina Gringo at Ryu sa kanilang nasasaksihan. Kumain ka! May pagkain naman sa tabi mo eh! Sige na anak, gawin mo na. Ipakita mo na hindi ka mahina. Kinakalampag ni Andrea ang kulungan, ngunit sadyang napakatibay noon. Mabuti na lamang may mga dumating upang maging alerto ang lahat. Ang mga katutubo, salubungin natin sila't patayin. Wala tayong ititira. Opo, Ama! Maya-maya pa nakapasok na ang grupo ng mga katutubo. Nakita ni Andrea ang kanyang ina kasama si Apong Fredo. Agad naman siyang sinalubong ng mga ito at pinalaya. Anak, bakit kanila kinulong? Pinipilit nila akong kainin ng batang tonay. Lino, mabuti na lamang at buhay ka pa. Lolo Fredo, salamat hindi ako pinatay ni Ate Andrea. Ilang sandali pa, hindi na napigilan ni Andrea ang pagbabagong anyo. Lumundag siya papalayo at naghanap ng ibang pagkain. Andrea, saan ka pupunta?
Hayaan mo lang siya. Hindi ka nagkamali sa pagpapalaki sa anak mo, Marisa. Aswang man siya, pero nananaig ang awa sa kanyang puso. Humayo si Andrea sa gubat. Nakakita siya ng isang baboy ramo na pagala-gala at yun ang kanyang nilantakan. Nang mabusog na siya ay saka siya bumalik. Nadatnan niyang naglalaban ang mga katutubong kawal at ang mga aswang. Nakita niya si Ryu na sumugod sa mga kawal. Nanlaban naman ang mga kawal ngunit sadyang napakarami ng mga aswang. Kaya dali-daling sinaklolohan ni Andrea ang mga yun. Walang hiya ka. Mas kinakampihan mo pa mga tao kaysa sa aming mga kadugo mo. Hayaan niyo silang umalis. Ang utos ni Ama ay patayin sila. Pues, akong makakalaban niyo. Nagtuos ang magkapatid. Lakas laban sa lakas, aswang laban sa aswang. Ngunit tama ang tinuring ni Gringo. Mas malakas ang kanyang unang anak dahil sa basbas ng mga sinaunang aswang. Bawat atake ni Ryu ay may kapalit na matinding lakas, mga kalmot na dumapo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Andrea, kapatid mo ako. Hindi tayo magkalaban. Kung ganon, utusan mo ang mga aswang na umatras. Sa halip na pumayag, biglang sinakmal ni Ryu ang isang kawal, dahilan sa pagkamatay nito. Sa gulat ni Andrea ay inatake niya si Ryu at tinamaan ng matinding kalmot sa tiyan, dahilan upang lumabas ang laman loob noon. Umungol ang bata sa sakit, pagkatapos ay binawian ng buhay. Maya-maya pa narinig ni Andrea ang sigaw ng kanyang ina. Bitiwan mo si nanay! Kung hindi kayo susuko sa amin, papatayin ko ang iyong ina. Kahit kailan talaga napakatuso mo, Gringo. Huwag mo lang subukang gumawa ng masama, Fredo. Isang maling hakbang mo lang, lalagutan ko ng hininga si Marisa. Umalis na kayo! Huwag niyo na akong alalahanin! Sinabing bitiwan mo ang aking ina! Andrea, akong tunay mong kalahi. Sa akin ka nagmana, kaya dapat sa akin ka kumampi! Nagpumiglas si Marisa, dahilan upang masugatan siya sa leeg. Nang gigigil naman si Andrea sa galit. Sa isang iglap lang, nasa harapan na siya ng kanyang ama. Bigla niya itong inatake, dahilan upang mabitawan ang kanyang ina. Naglaban sina Gringo at Andrea, nagtatagisan ng lakas habang nagpapagulong-gulong sa lupa. Apong Fredo, tulungan mo si Andrea. Hayaan mo, Marisa. Nagmamasid lamang ako. Tulungan mo siya pakiusap. Magtiwala ka sa anak mo, sapagkat siya ang itinakda ng mga sinaunang aswang. Maya-maya pa, natigil ang labanan ng mag-ama. Hawak-hawak ni Gringo si Andrea. Umuungol ito ng malakas at ibinalibag ang dalaga. Anak ko! Dali-daling dinaluhan ni Marisa ang kanyang anak at niyakap. Nararamdaman naman ni Andrea ang hinagpis ng kanyang ina, samantalang sina Gringo at Fredo naman ang nagtutuos, at dahil sa taglay na mga orasyon ni Fredo ay nakaramdam ng panghihina si Gringo. Ilang sandali pa, muling sumiklab ang tapang ni Andrea. Muli itong tumayo at inatake ang aswang na ama. Pinuntirya niya ang puso nito at agad niya yung nadukot ng walang kahirap-hirap. Itinaas ni Andrea ang puso ng dating pinuno ng mga aswang at umungol ng napakalakas, dahilan upang matakot ang iba pang mga halimaw. Itigil lang labanan! Huminto sila sa pakikipaglaban na mayroong mga namatay. May mga lumuhod at may mga tumakas na halimaw. Simula sa araw na ito, ako na ang kikilalanin yung pinuno. Umungol naman ang mga natitirang aswang bilang pagsang-ayon. Anak, anong sinasabi mo? Simula ngayon, Nay, hindi ko nahayaang may mga tao pang mapapahamak dahil sa kanilang kahayukan. Ang may sala lamang ang siyang dapat pinarurusahan. Ikaw nga ang itinakda, Andrea.
Ngayon ko napagtanto na parehong malupit ang mga tao at ang mga aswang. Pero meron pa rin natitira na mabubuti. Sa bagong pamumuno ni Andrea, tinuruan niya ang mga aswang na mag-alaga ng mga hayop upang may makain sila sa tuwing nagugutom sa laman, hanggang sa natuto na silang mamuhay sa lungsod kasama ang mga tao. Bumibili na lamang sila ng sariwang dugo at laman ng hayop sa palengke sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Sa ngayon, hindi na makikilala ang mga aswang sapagkat marunong na silang magtago ng kanilang tunay na pagkakakilanlan. Yon! Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagtsatsaga sa kwentong Enteng. Pasensya na po, babawi po ulit ako ng shoutout sa susunod. Kailangan ko lang pong bumiyahe ngayon pauwi sa aming probinsya. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta sa kwentong